Bakit nga ba ganun ang traffic sa Pilipinas? Isa sa pinakamadalas itanong ng mga Pinoy, lalo na sa mga malalaking syudad tulad ng Metro Manila, ay bakit ganun ang traffic sa Pilipinas? Tara, alamin natin ang mga pangunahing dahilan. Ang mabilis na paglago ng ekonomiya ng bansa ay nagdulot ng pagtaas ng kita ng mga tao. Dahil dito, mas maraming pamilya ang kayang bumili ng sasakyan. Sa Metro Manila, ang bawat bagong sasakyan ay nag-aambag sa matinding pagsisikip ng kalsada. Kahit na may mga bagong kalsada, hindi na kayang magsuporta ang mga ito sa dami ng sasakyan. Bagamat may mga jeep, bus at MRT, hindi sapat ang mga ito upang mapunan ang pangangailangan ng nakararami. Minsan, ang mga pampasaherong sasakyan ay hindi tumatalima sa oras, kaya ang mga tao ay napipilitang gumamit ng sariling sasakyan. Dahil dito, tumaas ang demand sa pribadong sasakyan at naging sanhi ng matinding traffic. Ang mga jeep, tricycle at ibang pampasaherong sasakyan ay nagsisiksikan sa mga pangunahing kalsada. Hindi ito nakakatulong upang mapadali ang daloy ng traffic. Ang pagsisiksikan ng mga pampasaherong sasakyan at mga pribadong sasakyan sa mga lansangan ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng bottlenecks. Bagamat may projects ang gobyerno upang mapabuti ang kalsada, may lugar na tila hindi na planong mabuti. Halimbawa, ang ilang mga kalsada ay masyadong makitid, kaya hindi kayang magsuporta sa dami ng sasakyan. Minsan, ang mga motorista ay hindi sumusunod sa traffic rules. Nagiging sanhi ito ng aksidente at aberya. Halimbawa, may mga driver na umaatras sa hindi tamang lugar o nag-overtake sa lugar na hindi pinapayagan. Ang mga proyekto ng gobyerno tulad ng road widening at pagtatayo ng mga bagong kalsada ay kadalasang nauurong ang mga lanes ng kalsada, nagiging sanhi ng traffic. Sa Metro Manila, maraming kalsada ang laging matraffic at ang kakulangan ng alternatibong ruta ay isa ring dahilan. Kung may aberya sa isang kalsada, wala nang ibang daan na pwedeng pagdaanan ng mga motorista. Ang mga nabanggit na dahilan ay ilan lamang sa komplikadong issue na nagpapalala sa traffic sa Pilipinas. Upang magtagumpay sa paglutas ng problemang ito, kailangan ng komprehensibong solusyon na may kinalaman sa tamang urban planning, pagpapabuti ng pampasaherong transportasyon, pagpapalawak ng kalsada, at pagtutok sa disiplina ng mga motorista. Bukod pa rito, mahalaga rin ang edukasyon at pagbabago ng mindset ng bawat isa upang maging mas maingat at disiplinado sa paggamit ng kalsada. Ang solusyon sa traffic ay hindi mangyayari agad-agad, ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan at tamang mga hakbang, posibleng mapabuti ang sitwasyon sa darating na mga taon.